Ang mga Pilipino ay hindi matitinag ng mga pananakot o pananakop at pang-aapi. Mga tol, yan ang mensaheng binitawan ng ating Pangulong Marcos, mga kapatid, no? At yan ang ating bibigyan ngayon ng reaction video. Dahil nga nakikita naman natin ngayon ang mga kaganapan at hindi naman talaga nating maitatanggi na lumalala, mga tol. At lalong mas nagiging agresibo ang galawan ng China. Lalo pa ngayon yung mga natutuklasan sa loob ng mga Pogo Hub na hinahalughog ngayon ng ating mga otoridad, mga tol. At eto nga, no, sa araw ng kalayaan, eto sabi ni PBBM, hinikayat ang publiko na wag magpapatinag, no, sa banta ng pananakot o pananakop at pang-aapi. Yan ang ating sama-samang panoorin. Bigyan natin ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ang balitang to ay mula sa News 5 Everywhere, mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag magpatinag sa mga pananakot at banta ng pananakop. At sa harap mismo ng ambassador ng China, binigyan diin ng Pangulo na ipagtatanggol ng mga Pilipino kung ano ang nararapat sa atin. Wala, nakasampal ng malala si Wang Xilian. Alam niyo, mga tol, ito kasi yung taktika ng China, eh. 'Di ba? Nakikita naman natin at hindi lang Pilipinas ang ginawa nila ng ganito, marami pang iba. Marami pang ibang mga bansa. Sinisindak nila, mga tol, hinaharas nila, binubulas nila. At kung yung bansang yon ay matakot at maging sunod-sunuran sa kagustuhan ng China, automatic panalo na agad sila nang hindi na dumadaan sa matinding gera. So ganun ang pilipilit nilang gawin ngayon. Yun ang taktika nila, mga tol. Kaya ito sinasabi ni PBBM, huwag kayong matatakot o huwag tayong matatakot sa mga banta ng pananakop at pang-aapi. Kailangan nating tindigan at ipaglaban, mga tol, ang ating kaserinlan, di ba? Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kasama ang First Family, sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang Araw ng Kalayaan sa pagbisita sa monumento ni Jose Rizal sa Maynila. Init niyan. Imagine ko init. Pinangunahan niya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-awit ng lupang hinirang. Hindi rin nawala ang kontrobersyal na Bagong Pilipinas Hymn at Pledge. At saka siya nag-alay ng bulaklak sa puntod ni Rizal. Sa kaniyang video message, sinabi ng Pangulo na isang karangalang mapabilang sa lahing Filipino na nakipaglaban para sa kapayapaan ng bansa. Alalahanin natin yun, mga tol. Diba? Huwag sana nating mabaliwala yung mga bayaning nagbuhis ng kanilang mga buhay para sa kalayaan natin. Yung tinatamasa nating kalayaan ngayon, hindi natin to basta nakuha ng nakuha lang. Though alam naman natin, mga tol, ibinigay sa atin ng Amerika yung ating independence dahil di naman natin sila natalo talaga, eh. Pero mula nung sinakop tayo ng mga Hapon, sila yung lumaban doon kasama syempre yung mga matatapang nating bayani. Sila yung mga nakipaglaban sa mga Hapon. At kasama natin yung Amerika, mga tol, natalo natin yung mga Hapon. Lalo na sila, binagsakan ba naman nila ng yung Hiroshima at saka Nagasaki, di ba? Pero ito yung yung mga bayaning Pilipino kahit nung panahon pa ng mga Kastila, talagang nagbuhis sila ng kanilang mga buhay para matamo natin ang ating kalayaan. Tapos ngayon may mga pro-China na papayag na sige, wag na tayo makipaggera sa kanila, bigay na lang natin kung anong gusto nila, di ba? Ibang klase. Tuloy natin. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pang-aapi. Present sa flag. At saka kailangan kasi yan, mga tol, matamasa pa hanggang ng mga susunod pang henerasyon. Diba? At ang makakagawa nun o ang magiging way para matanggap o matamasa ng susunod na henerasyon yung kalayaan na yon is yung kasalukuyan. Kapag yung presidente natin, mga tol, ay natakot sa mga banta, sa mga pananakop at sa mga pang-aapi at magpapailalim na lang sa dikta
ng isang diktador mga tol, wala na. Tapos na, 'di ba? Wala nang aasahan pang kalayaan mga tol. Oo, meron tayong bandila pero hindi malaya. Ganun 'yun. Raising ceremony ang mga miyembro ng diplomatic corps, kabilang si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Pero mailap siya sa media. Mula Luneta, dumiretso si Pangulong Marcos sa Malacanang para sa tradisyonal na Vandenur o Wine of Honor. Present dito ang mga mambabatas, mga gabinete at miyembro ng diplomatic corps. Dito nagbatian sina PBBM at Ambassador Wang Shilian Plastikan na lang. Plastikan na lang. na dumating sa Malacanang sa gitna ng mga issue sa Pogo at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. At sa harap din mismo ni Ambassador Wang, ipinaalala ni Papal Nuncio Charles John Brown na ang estratehiyang ginawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. And that is the path of dialogue, patient, serious dialogue, together with a respect for international law. Yon, nabanggit niya. Kala ko hindi niya mababanggit eh. Yung dialogue kasi mga tol, matagal na nating ginagawa yan eh. Ang problema, kapag walang respeto sa umiiral na batas, walang silbi yung dialogue. 'Di ba? Kasi madali lang makipag-usap eh. 'Di ba? After ng pag-uusap, andiyan na naman yung mga Coast Guard nila, nang sumasalakay na naman, ng water cannon na naman. So walang silbi yung pag-uusap. Ang kailangan mga tol, yung respeto. 'Di ba? Yung respeto na ang Pilipinas merong bahagi sa South China Sea na pinangalanan na nga nating West Philippine Sea. Na ang Pilipinas ay merong 200 nautical miles at etong 200 nautical miles na to, exclusive economic zone ng Pilipinas, may karapatan ng Pilipinas dyan kaya dapat hindi nila itinataboy. Yun ang wala kasi sa kanila eh. 'Di ba sa China, wala kasi sa kanila yun, yung word na respect. Wala sa kanila yun mga tol. Ang alam lang nila, amin to, sa amin yan, at sa amin yun. Puro ganun sila mga tol. Ay nako. And a respect for legitimate diversity. Engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree, is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Makakaiwas talaga sa escalation, makakaiwas sa tension kung ang China lang talaga ang ugat ng punot dulo ng mga problema rito. Kung magagawa lang sana ng China ng irespeto ang batas, respeto ang Pilipinas, wala sanang gulo mga tol. Kaso parang malabo pa ata sa sabaw ng adobong pusit yun mga tol eh. 'Di ba? Yung dialogue, ayan na yung dialogue eh. Pero ang gusto pa ng China sa mga dialogue sumunod ang Pilipinas sa kanila. Halimbawa, makikipag-usap sa atin. Ang gusto namin, bago kayo kumilo sa West Philippine Sea, kailangan muna kayong humingi ng permiso sa amin. Ganun ang dialogue na sinasabi nila. At pag sumunod ang Pilipinas doon, every time na may gagawin tayo at magpapaalam tayo sa kanila, walang tensyon. Pero ang tanong, malaya ba tayo? Hindi, alipin na nila tayo. Kasi biruin mo sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, bawat kilos natin kailangan natin ipagpaalam sa kanila. At pag hindi sila pumayag, wala tayong magagawa para walang tensyon. Alipin na tayo nun mga tol. 'Di ba? Which is hindi. Anong klaseng dialogue yun sila masusunod? Tuloy natin. Tahimik lang si Ambassador Wang habang nagsasalita ang Papal Nuncio. Di naman niya naiintindihan. Bilang tugon, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang araw na ito ng kalayaan ay pagkilala rin sa mga nagawa ng ating ninuno na ipagtanggol ang ating bansa. Ito rin daw ang gagawin natin sa panahon ngayon. Yan. We may carry on our sacrosanct mandate to protect our country and to defend everything that is rightly ours from those who will try to cross these lines. Harap-harapan no. Adyan si Wang Shilian no. Sinabon sinampo pa hinilod pa On the global stage, we have taken positions in support of the rule of law and of the rules-based international order, grounded on the principles laid out in the UN Charter. Kapansin-pansing missing in action si Vice President Sara Duterte wala na daw unity team na nanguna naman sa Independence Day celebration sa Davao City. Wala na nga bang unity Nagbabalita team? mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Alright, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito mga tol? At tulad nga na sinabi ni PBBM, at talaga namang dapat mga tol at tungkulin natin yan,
na hindi naman natin kailangan makipag-away di ba? Iba kasi yun Hindi natin kailangan makipag-away sa kanila pero kailangan nating panindigan at kailangan nating manindigan West Philippine Sea o lahat ng soberanyang nasasakop ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino, mga tol. At hindi natin dapat ipamigay yan sa kahit na kanino mang bansa para lang manahimik tayo o para lamang walang gulo, walang ganyan kasi aalipinin nila tayo. 'Di ba? Ang Pilipino mga tol ang mindset nyo ata, di bali na maging alipin, di ba? At least safe. Yun ang problema mga tol. Kaya tignan nyo, Pilipinas napag-iwanan talaga sa buong Asia, napag-iwanan tayo Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.